Yun, so dito na po yung finished product natin mga boss, oh. Ayan, back to normal na. Yung kanina na bar lines yung problema. Ayun, back to normal na po yung unit natin. Ito na po yung kanyang display with Capo Vlog. Ayan, all goods. Ito mga boss, no, meron tayong tanggap isang Divan 40 inches, no. Model nito, lalagay lang natin sa mga description natin. Kasi yun yung kanyang cover. So ito yung kanyang problema. Saksak ko lang. So naka-standby na po siya. Power on natin. Yun, nalabas naman yung kanyang logo ng Divan saka smart, no. Pero kalaunan, ano po yan, makakaroon ng bar lines. Ayan, no. Hanggang sa bar lines na lang, tapos wala ka na makikita ang picture, puro bar lines na lang yan. Wala po yung logo niyan. Tapos yung bar lines na lang yung matitira, no. So ito yung kanyang problema. So ito yung kanyang loob. Hybrid power supply, hybrid board. Then itong yung kanyang LVDS ribbon, tapos flex from right to left. Yung top board, no, ng ating panel. So ito yung kanyang panel. Anong tawag ito? EUO panel yung gamit, no. Ayan. So ang pwede natin ma-isolate dito is yung left side, pwede natin ma-isolate to. Tapos dito naman hindi siya pwedeng isolate kundi removing yung gagawin natin dito siguro. Ayan, meron naman siyang mga clock at saka swapping voltage, oh. Ayan. So try lang natin check kung saan banda yung kanyang problema para doon tayo mag-focus. Pero tingin ko dito yung kanyang problema kasi nung mahang natin yung dito na side, hinang natin dito, wala po siyang picture. So tingnan natin kung saan tayo magre-remove or magka-cutting dito. Balik lang tayo kapag nagawa na natin, no. So ito mga boss, isang mahabang trabaho yung ginawa natin dito, no, kasi nung unang ginawa kasi natin, naghang lang tayo ng LC1LC2 ito. Ito yung kanyang LC1LC2, yung apat na resistor pala. LC1LC2, kinat natin. Hang pala kasi removable resistor po yan. Nag-remove tayo ng resistor. Nawala yung bar lines, pero merong glitch sa screen. So ginawa ko is, ni-remove ko rin or hinahang ko rin yung LC1LC2 sa my left side, no. So ngayon, wala na yung glitch pero meron siyang flicker. Ang ginawa ko, binlock ko na lang yung natitirang HC1 to HC6 dito. Hindi natin ni-remove kasi pwede naman natin i-block dito. So nag-normal yung display. Kaso nga lang, umabot na mga 15 minutes, bumalik yung bar lines lahat, yung kanyang screen. Nagka-bar lines ulit yung screen niya. So, medyo natagalan tayo sa troubleshooting natin na to. So ang ginawa ko, eto, binalik ko na lang yung mga resistor na hinang natin, yung LC1, LC2, kabilaan, left and right. Tapos dito ako nag-cut sa my source mismo. Kinat ko na lang yung source ng natin, LC1, LC2 sa my level shifter na to. Eto na, meron naman siyang label LC1, LC2. Ito po yan, 1, 2. So kinat po natin yan. Yan, napakalit na niya. So meron pong cutting yan. Cut na po natin yan. Tapos nung makat natin yan, nagka-bar lines pa rin. So ang ginawa ko, inisa-isa ko dito. Dito muna ako nag-focus kasi dito tayo unang nag-troubleshoot. So nag-focus ako dito, inaisa-isa ko yung resistor sa may clock natin, HC1 to HC6. So nagsimula ako sa may HC1 dito. Nagsimula tayo sa may HC1. Dito nagsimula tayo sa may HC1. Remove, tapos testing, HC2, HC3, HC4, HC5 hanggang sa HC6 na resistor na remove natin. Ito yan. Ito yung resistor sa may HC6 natin. HC6, nawala yung bar lines, pero meron po siyang flicker, no, at saka napakalaki karoon siya ng fine lines. Lumaki po yung kanyang fine lines sa side na to. So, napaisip ako na ganitong paraan. Kasi niremove po natin yung resistor, di ba? Ito yung resistor niya, di ba? So, ito yung resistor na to. Ito yung galing sa my source. Sa my level shifter natin dito.
Ito yung linya niya. Ito yung source. Tapos ito naman yung kabilang side. Ito yung papasok sa may resistor block papuntang source scope natin. So yung papasok sa may source scope natin, yung gumamit po tayo ng magnetic wire. Tapos kinabit po natin sa ground. Nawala yung fine lines pero nandun pa rin yung flicker, no? Kanina, kinamit natin is na-connect tayo sa may ground, flicker pa rin, nandun pa rin yung flicker. Tapos, kinabit ko sa may EBDD line, BEE line, yung 8 volts at saka 16 volts. BGA line, kinabit ko sa may BGA line natin. Tapos, kinabit ko rin sa may BGH line natin. So, bumalik yung wire lines. Kung dito natin nakabit, bang nagkaroon ng supply na mataas, like dito, BGH, tapos ABDD, BEE, bumabalik po yung wire lines niya. So, kung dito naman tayo sa may BGL, napakalaki ng kanyang fine lines, parang nagdodoble yung kanyang litra, no? Nagkaroon siya ng double image. So, dito, nag-try ako ng mga voltahe kung saan siya uubra or saan siya matitino yung panel. So, dito tayo nakuha yung, dito natin sa may 3.3 volts, naikabit yung HC6 line na papasok sa may source scope. Eto, dito natin yan kinabit sa may 3.3 line. So ito yung kanyang naging resulta. Sasara ko na sana to eh. Tapos sasahuli ko sa may-ari. Yan. Ayun, di ba? Kuminis yung kanyang linearity. Ito niyo naman kanina sa Devant at saka dito sa smart logo niya. Wala nang wire lines, wala nang fine lines. At saka wala na ring flicker. So doon sa 3.3 volts siya tumino yung ating panel. So pag mga Devant kasi napakahirap na mag-troubleshoot yung mga Devant. Walang iya talaga itong mga Devant nito. Akala ko kanina okay na. So tinest natin na matagal, bumalik yung problema. Ito na siya. Nagpunta tayo sa my source niya. Ayun, tumino na siya. Walang flicker, walang glitching, walang wire lines. So kung magkakaproblema pa ulit, try natin sa pinakababang linya, pinakababang voltahe, try natin yung 1.8. Hanapin natin yung 1.8 dito or gagamit tayo ng step down back converter para makuha natin yung 1.8 or mas mababa pa sa may 1.8. Tingnan natin kung hanggang saan titino yung panel. Pero dito, tumino naman siya sa may 3.3. Iwan ko lang kung babalik yung problema. Medyo masilang kasi kapag Devant, lalo na kapag mga ganitong panel ng Devant eh. Ayun. So, titest lang muna natin to ng mga ilang oras siguro bago palam sa mare para malaman natin kung hindi na ba siya babalik. No? Ayan. So, yun lang gusto kong ibahagi. No? Salamat pala sa mga natsagang nanood. No? So, hanggang dito lang yung video natin mga boss. Maraming salamat sa natsagang nanood. Make it beautiful as always. And this is your service drawing to text. See you in our next video. Bye-bye.